Alam mo ba, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 9 out of 10 Pilipino ay nagsisisi sa una nilang pinasukang investment. Bakit? Imbis na kumita, ito po ay nalugi. Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, sa dami ng investment offers po ngayon, crypto, real estate, franchising, paano ba malaman kung talagang ito ay totoo o ito ay delikado? So pag-usapan po natin ng top 3 investment na pinagsisihan ng 90% ng Pilipino on their first attempt. At promise, pagkatapos ng video na ito, mas matalino na kayo mag-invest. Siyempre, lahat ng tayo gusto natin umunlad, umasenso at yumaman. Pero karamihan po, nauna po yung excitement kaysa sa yung talagang pag-aaral. Kaya nga parati ko sinasabi, never get into something that you do not understand no matter how profitable it may be. Pag hindi natin naintindihan, huwag po natin pasukan. Bakit? Imbis na kumita, ito po ay nalulugi. So shout out sa mga tao out there who's considering to invest, especially mga kababayan nating OFW. These are the 3 things na pinagsisihan. Number 1, yung get rich quick investment. Yung may double your money in 30 days or like for example, guaranteed 20% monthly return. Nako, ayon sa SEC, mahigit billion or minsan trillion ang nalulugi sa investment scam itong last 2 years. Isipin mo, ang dami po na talagang nasaktan. At kung ikaw ay nasaktan at ikaw ay, yun nga, naisahan, type me na lang sa comment section. At ang mga masakit niyan, ay karamihan po ng mga tinatamaan ng mga biktima ng ganito ay mga OFW, retirees, simpleng empleyado na gustong umangat sa buhay. Hindi nila alam kasi ang tunay na investment ay may risk, at the same time, kailangan po talaga ng patience. Hindi hype, guarantee at madalian. Imbis na kumita, nalulugi. Kaya nga, parati ko sinasabi, the 2 most important probably factors that can really help you to lose a lot of money are 2 things. Number 1 is what we call as ignorance, na hindi mo alam. Number 2 is what we call as greed. And whether you like it or not, lahat po tayo, meron tayo niyan. Either we're ignorant, or if not naman, may mga iba, may alam, pero greedy. Number 2, ito yung second naman ng mistake or probably risk ng mga first-time investors, yung uneducated stock or crypto investing. Marami kasi nag-i-invest dahil sa trending, pero hindi naman naintindihan. According po sa isang investment house, 70% ng small retail crypto investors sa Pilipinas ay nawawalan ng pera. At nawalan ng pera especially nung time ng 2022 and 2023 crypto crash. Kasi number 1, wala silang plan. Buy lang ng buy kung uso. Sell kapag takot, ay nako. Sa totoo lang, pag yan po ang diskarte po natin, mahirapan po. Babalik ulit ako Investment without education is what we call a speculation. At kapag speculation po siya, risky po talaga. May kakilala po ako, itago na lang po natin sa pangalang Carlo, pero hindi niya tunay pangalan. Bumili siya ng worth na 50,000 pesos na crypto. Pero nung bumagsak ng 60%, alam mo ginawa niya? Nagbenta agad, nagpanic. After a year, tumaas ulit. Pero yun, nabenta na Kaya alam mo, parating yung tatandaan na pagdating po sa crypto, pagdating po sa stock market, pagdating po sa UITF, pag bumaksak po ang presyo ng inyong investment, don't panic because it's organic. Hindi kasi natural lang po yan. Ang tawag po natin dyan is paper loss. Until you sell, that's the time you lose. But if you don't sell, you hold, you don't lose anything kasi nandun pa pwedeng possibility na bumalik po. Which nangyari po in time. Kaya nga, maling timing dahil walang kaalaman at walang plano. That's the second mistake of first-time investors. Third mistake that first time yung mga nawawalan ng pera is ito. Negosyo, wala sa kaalaman at core mo. Ito yung mga business investment na hindi mo alam paano patakbuhin. Alam nyo ba, according to DTI, 80% ng small business sa Pilipinas ay nagsasara po sa unang 3 taon. Bakit? Kasi kulang sa knowledge systems at the same time, discipline. Like for example, may nagtanong sa akin, nag-invest na, tsaka nagtatanong, sabi niya, Sir Chinky, nag-invest ako sa ganito. Sabi ko, naglabas ka ba ng pera? Sabi niya, naglabas na. Ba't ka pa nagtatanong sa akin? Sayang. Di ba? Tapos na. Alam mo, marami nagsasara ng franchise o nag-online business kapag hindi alam kung sinong target market,
paano yung mamanage ang cash flow. Alam mo, ang resulta niyan, lugi, burnout, tapos ay na magnegosyo ulit dahil napaso na. Alam mo, ito lang po sabihin ko po sa inyo, hindi lahat ng kumita sa ibang tao ay kikita rin para sa iyo. Because iba yung negosyo niya, iba yung negosyo mo. Iba yung expertise niya, iba yung expertise mo. Ang negosyo po ay isang investment sa sarili, walang shortcut. Kaya kung gusto mong matutunan kung paano talaga ang tamang pamamaraan, tapusin mo tong video na ito, sabihin ko kung paano. Kaya mga kapatid, kung ayaw nyo talaga mapabilang sa 90% na nagsisisi sa mga first time na investor, very important, first, you educate yourself. Pag-aralan nyo muna. Number 2, start small, di ba? Test first. Yung maglabas ka ng amount of money that you can risk. And number 3, syempre naman, build your safety net. Huwag mo ito todo. Ha? Kaya para sa mga tao naman na sinasabi, Chinky, nagkamali na ako, nasaktan na ako, nalugi na ako, baka hindi na ako makakabangon, lalo pag nanegosyo. Nako, meron ako magandang balita. Hindi mo kailangan maging perfecto. Oo, para ikaw ay magsimula. Kailangan magsimula ka lang ng tama. So kung gusto mo matutunan paano po talaga magnegosyo, pwede na natin umpisahan at gagabayan ko kayo. Meron tayong personal step-by-step guidance on how you can really start your own business. Gusto mo bang mag-start ng negosyo pero natatakot ka? Good news! Stop guessing and start running your business with clarity. Get access to Negosyo GPT powered by my proven business frameworks. Kung gusto niyo makakuha ng access, alam niyo dapat niyo gawin? Click the link below or type Nego GPT. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.